Imagine, magkakalahati na ang January. Sabi nga nila, mga ilang weeks na lang, Pasko na naman. Di ba? Pero syempre, dadaanan muna yung mga bakasyon ng bawat isa. We deserve, no, yung mga bakasyon na yan, na mga nakaschedule sa mga susunod na mga buwan. At maraming salamat sa Lord, muli sa umagang ito, dahil tunay nga, He's worthy to be praised, He's worthy to be worshipped in spirit and in truth. So ngayon po, nandito na tayo sa bagong taon. Ano ba yung mga bagay na magandang baunin? Kung meron man tayong magagandang bagay na babaunin or binaon, let's say, from 2023 hanggang 2024, ano kaya yung mga magagandang bagay na yon? Of course, definitely, napag-usapan na natin, anything na hindi worthy na dalhin sa 2024, maganda iwan na natin sa 2023. Ngayon, meron po tayo isang bagay na pag-uusapan na magandang dalhin natin. At hopefully, sinimulan na natin doon sa unang araw mismo ng 2024. So, among those many things na gusto nating simulan ngayong 2024, among those many things na gusto nating baunin, no, from 2023 hanggang 2024, I know kung mag-iisip tayo, marami tayong pwedeng isipin, right? Kung lilimi-limiin natin, ano kaya yung babaunin ko? So, mag-isip tayo, ano yung kaisa-isang bagay na yon? Diba? Marami. Okay, let's say faith. Na Lord, yung pong taglay kong pananampalataya ng 2023, madala ko pa rin hanggang 2024. And I pray, Lord, yung faith na yon, painit ng painit, hindi palamig ng palamig. Kasi sa lahat ng relationships, di ba, sa simula lang mainit eh. Yes or no? Maraming relationship, nagsisimulang napakainit, after a while, lumalamig. So, magandang dalhin yon, hindi yung malamig na pananampalataya, kundi, Lord, kapag dinala ko po yung aking faith from 2023 to 2024, Lord, I pray, painit ng painit yung aking pananampalataya. Pataas ng pataas yung antas ng aking pananampalataya. At kung nagkulang man ako sa faith ko, Lord, this 2024, dagdagan po ninyo. Kasi po, sinabi naman sa Bible, pwede tayo mag-ask sa Panginoon. We may pray for more faith. Karagdagang idea lang kapag tayo nag-pray, hindi lamang salary increase, di ba? Hindi lamang sa mapansin tayo ng boss, ma-elevate yung ating position. Hindi lang sa sana tumangkad pa ako ng konti. Kasi maraming gusto ang mga taong mangyari sa buhay niya eh. Every new year. Hopefully, makapag-settle down na ako, magkaroon na ako sariling pamilya. Hopefully, 2024, mabili ko na yung lupa na kahit napakaliit, makuha ko na rin siya sa 2024. Kung bibilangin natin lahat yung mga yan, hindi tayo matatapos. Pero you know it, marami. Yung anak ko po, Lord, 2024, matuloy yung kanyang graduation. Diba? Maraming mga magagandang bagay. At tama po yun. Ipag-pray natin na sa 2024, dalhin natin itong mga ito at tulungan tayo ng Lord, magsisikhay tayo para marating yung ating mga pangarap. Kasi wala namang ibang magbibigay ng pangarap natin. Number 1, Diyos lang. Pangalawa, work hard for it. Di po ba yung example sa Biblia, laging magsasaka? Laging mangingisda? Kasi, paano ka makakaani nga naman ng marami kung hindi ka naman nagtatanim? Or kung nag-aani ka man, nagtatanim ka man, kukunti, tapos mag-expect ka marami yung ani. Of course, it will never happen. Sa pangingisda, ganun din. No? Hindi tayo makakapangisda ng marami kung nasa pampang lang. Kinakailangan, pumapalaot. So, merong effort on our part upang marating natin yung ating mga pangarap. Walang ibang magbibigay niyan. Kung meron man tayong pangarap na hindi marating, wag nating sisisihin yung ibang tao around us. It's only us na nakatayo sa harap ng Diyos. What did you do last 2023? At yung napakaliit na pangarap mo pa lang na yan, bakit hindi mo natupad? So, pag-isip-isipan natin yan. So, in the light of that, maging sa mga decision-making, maging sa pagpaplano, maging sa pag-iisip ng goals natin this 2024, isang bagay po ang kinakailangan nating madala. Kung meron na tayo, mas lumago pa. Diba? Ngayon, para malaman po natin kung ano yan, basahin po muna natin Santiago, chapter 1, verse 5. Ang sabi po diyan, kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sa English po, wisdom.
In Tagalog, karunungan. Iba yung katalinuhan, iba yung karunungan. We are talking about karunungan or wisdom from above. Malaki po ang papel ng karunungan upang marating natin ang ating mga pangarap sa buhay. Hindi po itinuro sa Biblia na sige lang. Sige, tira ka lang, makakarating ka. No, there's no such thing in the scripture. Sa tao, laging gano'n, sige, tirahin mo lang ng tirahin niya, makukuha mo rin yan. There's no such thing in the Bible. Human thinking lang yun. Sa Bible po, kung gusto nating marating, ano man yung isa sa pinakamalaking tool na pwede natin gamitin upang marating natin ating mga pangarap this 2024, kailangan natin ng wisdom. Not earthly wisdom, but wisdom from above. Alam niyo ang good news dito sa verse na ito? Nahihingi po siya sa Diyos. So, idagdag natin sa prayers natin dyan. No? Kung nagpe-pray tayong hopefully, medyo pumusyaw ang kulay ko, medyo magdagdagan ng ilang centimeter ang height ko, medyo pumayat naman ako kahit paano. Walang masama rin naman ipag-pray ang mga yan. Pero wag natin kalilimutang humingi ng karunungan sa Diyos. Kasi po, ito yung isang bagay na expressly sinabi sa Biblia ang nahihingi at ibinibigay naman ng Diyos, kadalasan po hindi yan ipinagpe-pray. Aminin man nato sa hindi, marami tayong pinagpe-pray, puwera ito. Right? Marami tayong hinihingi, kadalasan puwera yung karagdagang pananampalataya. Aminin man natin sa hindi, nakakalimutan yan. Maraming New Year's resolution, pero nasan yung more faith? Nasan yung more wisdom? So tell yourself, ito ba talagang bagong taon na ito? Naisipan ko ba man lang, nagkaroon ako ng idea or imagination na isama ko siya sa panalangin? Isama na rin natin sa ating panalangin na maging mapanalangin tayo. Kasi, hindi ba, aminin natin sa hindi, yung prayer, hirap na hirap gawin kahit ng isang Kristiyano. For some reason, parang napaka-boring kasi ng prayer eh. Diba? Minsan pag nag-pray tayo, sandali ilang words lang eh. Panginoon, bahala ka na sa maghapong ito. Amen! Tapos ang prayer. Pero ibang bagay na ginagawa natin online, di ba? Sabi nga natin ng mga nakaraan, di ba? Hindi mo na actually that's a syndrome, no? Sakit na po 'yun. Yung nag-scroll ka lang nag-scroll na 'yun, naubos yung 5 minutes mo scrolling, 10 minutes, 30 minutes hanggang matulog ka na. That's another kind of sickness. Addiction na po ang tawag doon. Yes or no? Nararanasan ba natin 'yon? YouTube na lang, yun kayo mapanood. Nakatulog ka na eh, wala ka pa napapanood. Mamimili ka pa lang ng papanoorin mo, wala na, tapos na ang oras. Yes or no? Yes. So pray. Pray to the Lord na madagdagan yung ating prayer time. And pray to the Lord, katulad po sa topic natin ngayon, Lord, dagdagan mo po ako ng wisdom. Dagdagan mo ako ng knowledge. Because ito ang kailangan natin upang lalo tayong umangat sa buhay. Mga anak tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms, ang sabi ni David, Panginoon, maraming salamat. Wala akong nakitang anak ninyo na napabayaan. Dapat po ang isa sa bunga o sa patunay ng isang tao ay anak ng Diyos, maayos ang pamumuhay. Kasi, paano mong sasabihin, i-evangelize yung mga tao na ang Diyos ay mabuti kung iba ang nakikita nila sa buhay mo? Diba? Sabi nga nila, action speaks louder than words. Sa atin naman, of course, yung life. Our life is the best gospel that we can share sa iba. How can you say God is good all the time kung ang buhay naman natin hindi tama? So think about this. Wisdom, karunungan. Ang anak po ng Diyos dapat marunong. Lahat ng bagay po dapat naiisip natin. Especially yung pinakamahalagang bagay. First things first. Ang anak ng Diyos marunong mag-prioritize sa buhay. Kung paano ang God in heaven, ang Father in heaven, pina-priority tayo, gayon din naman, walang masama at tama na maging priority rin natin siya. Sa tingin ninyo, meron bang ibang pinagkakaabalahan ng Diyos around the universe? Bukod sa atin, nang higit sa atin, tell me. Isipin ninyo ngayon,
Meron bang ibang pagbubuhusan ng panahon ng Diyos in the entire universe nang higit sa'yo? Nang higit sa atin? Tell me, meron ba? Wala. Lahat ng nilikha ng Diyos sa sanlibutan, gumagana ng sarili. They are automatic. Sabi nga natin, yung mga planets, hindi umaalis sa kanyang pwesto. Ang araw nandyan pa rin. Hindi natin mini-maintain yan. Ang mga galaxies, kahit na billions and billions of galaxies, hindi nagbabanggaan, right? Kasi itinakda ng Panginoon, huwag kayo magbabanggaan until such time, sinabi ko sa Book of Revelation. That's it for them. Pero actively, ang Diyos po, pinaprioritize tayo each and every second of our lives. So think about that. If until 2024, this past few days, January 1, hindi pa Diyos ang priority natin, mag-isip-isip tayo, kapatid. Pwedeng ibigay ng Panginoon yung priority niya. Maglagay na lang kaya ako ng mga beings sa Mars. Na magpa-prioritize ako ng bago. Gagawa ako ng mga bagong nilalang sa ibang planeta and they will be my priority. Hindi na itong mga ito sa Earth. Imagine that. Pero you know what? Earth ang priority ng Diyos. Specifically, yung mga tao. At more specifically, yung mga anak niya. We are the priority. So, I will ask you and answer yourselves. Is God really, really the priority in your life? Sa kabila ng mga sinabi kong yon. Don't say yes or amen if it's not. Kasi sinabi sa Biblia, ayaw ng Diyos sa sinungaling. Ayaw ng Diyos impostor. Ang Diyos nandun sa mga taong totoo. Napansin niyo ba, hindi ako nagpapa-amen? Nagtatanong, amen po ba? Napansin niyo po ba yan? Kasi ayaw ko kayong piliting sumagot sa bagay na kayo mismo, hindi kayo sigurado. I don't do that. That's why, hindi ako nagpapa-amen. Kasi malalagay ko sa alanganin. Especially, sumunod lang kayo sa pag-amen ng iba, pero in your heart, hindi naman talaga eh. Kaso nag-amen lahat, hindi amen na rin ako. Especially, pinipilit nga ako na nasa pulpit eh. Pag hindi ako nag-amen, hindi titigil sa pagpapa-amen to eh. Amen na! So, karunungan, pag-uusapan po natin ito. Kaya walang iba po, ang pamagat ng mensahe today is karunungan. Ayan. At nakita naman po ninyo, saan pa ba naman natin huhugutin yung karunungan pinag-uusapan natin? From the Word of God itself. From the Scripture itself, which came from the mouth of God Himself. Wala nang iba pa. Meron tayong specific chapter and specific verses na pag-uusapan ngayon na kakukuhanan natin ng wisdom. Okay? At ito po makikita natin sa Kawikaan. Sa Proverbs 30, Kawikaan 30, sa chapter 30, at may mga verses tayong pag-uusapan. Simulan po natin. Ito po si Solomon. Ang isa po sa magandang attitude, character ng Solomon, observer siya. Mga kapatid, we must be observant. Nakukuha po ang karunungan by observing everything in our lives. Hindi naman ina-obserbahan natin yung buhay na may buhay. It's not like that. Walang big brother in the Bible. Sa mundo may big brother. Sa Bible po, sa Christianity, wala. Ang sinasabi lang dito, pansinin natin lahat. Pagkuhanan natin ng mga karunungan, wisdom ang lahat ng bagay. At dito po, ang sabi ni Solomon, nung minsan siya'y nakaupo or what, sa kanyang kaharian, malamang nakakita siya ng linta. No? Ang sabi po dyan sa verse 15, ang linta ay may dalawang anak. Bigyan mo ako, at yung pangalan na isa, bigyan mo ako. Ang lagi nilang hiling. So dito makikita natin sa observation ni Solomon sa isang linta, nga naman, ano pa ba naman ibang pwedeng gawin ng linta? Kundi sumipsip. Alright? Kasi parasite to eh. Hindi sila mabubuhay kung walang ibang katulad nila o wala silang magpagkukuhanan ng dugo. Ito pong linta, parasite. So anong ibig sabihin ni Solomon ngayon? Bakit niya pinansin ito? Of course, lagi niya inilalapat yan sa tao. Yung linta siya eh. Wala namang ibang gagawin niya kundi sumipsip eh. Sumipsip ng dugo mula sa ibang source. Ang sinasabi niya rito,
tayo mga tao, paminsan-minsan nagiging linta rin. Definitely may nakikita siyang ganyan sa kanyang kaharian. Dahil hindi naman ito makakathang isip. Kundi nakita niya around him at naalala niya ngayon yung anong uri ng hayop ang isang linta. So, ano yung makikita nating point ni Solomon dito? Yung bang huwag tayong maging sipsep? Huwag tayong linta? Huwag tayong parasite? Which is maganda yung mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maging parasite dahil hindi tayo nilikha ng Diyos para maging parasite. Saka gusto ba natin na may parasite? May mga linta sa buhay natin? Of course, nararanasan natin yan nang wala tayong magawa, kundi magpasipsip na lang talaga. Kasi wala eh. Saan pa ba naman kukuha itong mga ito, kundi sa akin din naman? Kaya minsan, di ba, nilulunok na lang natin ang pride natin, ang lahat-lahat. Okay, fine. Pero hindi po tama ito. It is not, ang pagiging parasite, kailanman hindi naging tama. So think about ourselves. Meron ba mga parasite sa buhay natin? Or tayo mismo ang parasite sa buhay ng iba? Tayo ba yung taga-sipsip ng ligaya ng iba? Tagahigop ng ligaya, tagatanggap ng ligaya, pero hindi ka naman nagbibigay ng ligaya sa iba? Kasi ang parasite naman, take lang ng take yan. Kaya ang pangalan daw ng dalawang anak ng linta, bigyan mo ako at sibigyan mo ako. They never give back. They only takes. So sa atin, bawal, hindi tama na tayo maging parasite sa buhay ng kung sino man. We must give. Hindi tayo taker, we are giver. Ano pa? Sa isang banda, yung pagiging linta. Ito yung, ang kanyang buhay umiikot na lang sa mga bagay around him or her. Mga material things, mga material possessions. Brother, bakit nagtatrabaho ako ng 24 hours a day? Para mabili ko to. Ngayong 2024, mga kapatid, simulan natin huwag maging materialistic. Alam niyo kung bakit? Anong isa sa buong ng pagiging materialistic? Hindi nakakapag-ipon. Walang savings for many, many years. Tumanda na. Sa bansang ito, walang ipon. Why? Bili nito. Ibigay mo sa akin yung sadik. Ubos ang sahod. Minsan nga hindi pa sumasahod. Ubos na ang sahod. Wag materialistic. I'm telling you, isang araw tatanawin nyo yung ilang taon na kayo narito at mapaganyan na lang tayo. Ay, ano ba nangyari? So, karunungan po. Lagi niyong bantayan yung mga savings account. Kung hanggang ngayon hindi tumataas ang laman yan after many years, hindi ang mundo ang may problema. Tayo ang may problema. Tayo. Regardless kung magkano ang sinasahod natin, tayo ang may problema kapag wala pa ring savings. Of course, kuya, wala akong savings, pero kasi maganda kung may investments. Nagiging lupa yung pera, nagiging bahay, walang problema dun. No, pero besides that, kung laging ganun, at iba ang nai-invest natin, mga bagong gadgets, mga bagong damit, na nandyan lang naman, nakatambak lang. Kalat nga lang sa wala kang paglagyan. Saan pa may lagay itong bagong damit ko na ito? Wala na, sikip na ng cabinet, right? Yung sapatos, hindi mo naman nasusuot lahat. Nabubulok na. Bili ng sapatos, hindi naman nasusuot. Ano nangyayari? Kita mo isang araw, parang may mga kagat na ng mga niknik. Pangit na. Ano mangyayari? Tapon. So, wag tayo maging parasite sa iba. Wag din naman nating hahayaan na tayo maging kapitan ng mga parasites. We must tell them the truth. Kinakailangan turuan sila. Alam mo, mahal kita. Wala ang problema kung pati yung mga apo mo, ako na rin na magpapaaral. Pinag-aaral kita. Na mag-asawa ka, pinag-aaral yung mga anak mo. Na yung mga anak mo lumaki, nagkaanak, ako na rin magpapaaral sa apo mo. Mga kapatid, walang wisdom dun. That's another way of saying it. Hindi mo kasi naturuan yung tao na mamuhay mag-isa. Lumaki siyang linta because of what? Sa kagandahang loob na meron ka. Akala natin maganda yung ginagawa natin, pero titignan natin yung tinutulungan natin. Baka naman siya naging unknowingly, indirectly, naging linta na sa'yo. So marami pong mukha itong pinag-uusapan natin.
Di ba, lagi na pag-uusapan yan. Bakit 60 years ka na dito? Kasi nga yung apo ko, pinagtatapos ko na sa pag-aaral. Come on. Magandang kalooban, yes. Pero wise ba yung ganun? Is there any wisdom in that? Kung yung mga tao laging umasa na lang sa'yo. Di ba sabi nga nila, wag mo silang bigyan ng isda. Alam nyo na ito, luma na ito, cliche. Pag humingi ng isda, bigyan mo. Pero hindi dapat natatapos doon. Tulungan mo rin silang mangisda. Para next time, mangingisda sila mag-isa, hindi na kinakailangan humingi. So, ganun din po sa ating buhay. So, remember, ang linta, walang ginawa yan kundi kumuha ng kumuha. At maraming mukha po ang sinasabing yan ni Solomon. At ang sabi pa niya, di nag-o-observe pa si Solomon around him. Sabi niya, may 4 na bagay na kailan may hindi masiyahan. Di ba? Alam naman po ninyo ito, Ecclesiastes, di ba? Itong part na ito, di ba? Nakikita lahat nung sumulat, yung mga napaka-negative and positive sa mamaya pag-uusapan natin. So sabi niya, ano lang yung mga bagay na kailanman hindi masisiyahan? Verse 16, number 1, ang libingan. Number 2, ang babaeng walang anak. Number 3, lupang laging nagnanais ng tubig. At pang-4, apoy na naglalagablab. There is nothing as in enough sa mga yan. Hindi na sasabihin, puno na kami. Tama na. Tuloy-tuloy po yan. So ano ibig sabihin ni Solomon dito? Of course, ang libingan talaga, kailan naman hindi po titigil. Yung pagpapakain natin sa mga libingan. Because every day, millions of people ang namamatay. So, nabubusog ba talaga ang libingan? Hindi. No? Sige pa. Anyway, hindi ko sinasabi may kasalanan yung libingan. Pero that is the truth. Diba? Ano ba yung pangalawa? Bakit daw hindi masiyahan ang babaeng walang anak? Siyempre naman. Especially no Old Testament, para pong sumpa. Sa tingin nila, for them it is a curse kapag ang babae hindi kayang magkaroon ng anak. Especially po ng biblical times. Malaking ground po yan kaya sila iniiwan ng asawa. Ano nangyayari sa mga babae ng panahon ng Biblia kapag iniwan ng asawa? Prostitute or pulubi. Yun lang dalawang yun ang pupuntahan nila. At kadalasan po prostitution ang napupuntahan. Ang tao ba magbibigay ng wala silang mahihita? So magsisimula yan ng lilimos na lang, ng lilimos yung mga kawawang kababaihan, ng lilimos. Ang mga tao, okay, bibigyan kita pero ano naman ang makukuha ko from you? Ay nauuwi saan? Prostitution. Such evil, di ba? Isa yung sa bunga ng kasalanan na sinimulan ni Eva at ni Adan. Hindi tutulungan yung tao kung wala rin lang siya mahihita doon sa kanyang tutulungan. Siyempre, ang babaeng walang anak, especially nung araw, ganyan ang kanyang kalagayan. Paano niya matatagpuan ang kasiyahan? Ngayon kasi parang okay pa yung walang anak eh. Okay lang yun, basta may boyfriend ako kahit wala akong anak. Enjoy forever. And of course, I believe, majority pa rin mga kababaihan yun. Gusto mo, siyempre. Kasi meron nga nagsasabi, talaga masasabi kong tunay akong babae kapag ang aking sinapupunan, tinubuan ng bata. Of course. Kasi, bakit ka nagkaroon ng sinapupunan kung wala nga namang baby na, lalaki sa loob ng mga sinapupunan na yan. Kaya even ngayon, kahit modern day na tayo, I think sa kailaliman ng kaisipan ng isang babae ng kanyang damdamin, mahalaga sa kanya na yung kanyang sinapupunan ay, merong lumaking buhay, merong magsimulang buhay doon, lalaki at makakasama niya paglabas, di ba? So yun daw po, syempre, is already given, kailan may di masisiyahan. And of course, yung lupang laging nagnanais ng tubig. Ang lupa talaga dapat laging dinidilig. Kung hindi man tayo, ang langit ang magdidilig sa kanya. Sinabi ni I think that's Proverbs or sa Psalms. Si David, sabi ni David, Lord, namamangha kasi siya eh. Lord, maraming salamat paminsan-minsan. Nilalagay man ng tubig ang mga talampas. Diba yung mga falls? Kasi maring mga time na yun, paano saan nagagaling itong tubig na ito? Even me, nung bata pa ako, sabi ko, saan nagagaling yung tubig nanggagaling sa mga falls? Right? Saan nanggagaling yun? Sa langit lang ba? Hindi naman laging umuulan everyday. Of course, alam na natin, may nilaman yung magnetism, yung buwan, alamin nyo yung science ninyo. Yun lang naman yun, umiikot ang mundo, merong magnetism, may high tide, may low tide, kaya hindi wala makakawalan ng tubig. Pero for David, and it is true, it is still God na naglalagay ng tubig sa mga
talampas sa mga falls na tinatawag. So ganun lang din po ang lupa. Laging nagnanais ng tubig. Hindi siya titigil sa paghingi ng tubig. And of course, yung panghuli, maging yung apoy na naglalagablab. Ano ba ang kinakailangan mangyari kapag para yung apoy manatiling naglalagablab? Ano nilalagay sa kanya? Of course, gatong, kahoy, gas, and so on and so forth. At kung ayaw mong mamatay yung nag-aalalagablab na apoy, lagi mo siyang pakakainin ng mga carbon-based na mga bagay na ito. So anong ibig sabihin ni Solomon? Kung ang mga bagay na pinag-usapan dito, kailanman hindi masiyahan, marami rin mga tao ganun. Tayo ba masaya sa buhay natin ngayon? Be truthful. If you're doing your best, yun ang tanong ko, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? Masaya ka ba sa sahod mo ngayon? Masaya ka ba sa asawa mo? Masaya ka ba sa anak mo? Masaya ka bang ikaw ay Pilipino? Ipinanganak sa Pilipinas? Or hindi? Hindi ko sinasabing yung mga from Pinas, dumating dito, pero hindi na uwi, pumupunta ng ibang bansa, ay masama. I'm not saying that. The earth is the Lord's and everything in it. And we are citizens of heaven. No? Tayong may tunay na, meron tayong, walang boundary ang pwedeng punta na isang Kristiyano. Walang masama pong pumunta sa ibang bansa. Pero ang tanong, are you happy? Diba? Nasisihan ba tayo sa mga bagay na meron tayo sa ngayon? Kasi minsan may mga taong napakaliit na bagay, hindi na siya masaya. Buong pagkatao niya hindi masaya. Buti pa itong mga babae dito, yung mga pilik mata nila, talaga naman kitang-kita mong ganun. Ba't kaya ako wala akong pilik mata? Minsan na mga maliliit na bagay, tapos hindi na siya masaya. Kung ganun lang talaga ang pilik mata ko. Diba? Kasi may mga ganun, di ba? Hindi na nakita yung kalahatan. Yung konting isa lang na yon. Tununal na ito. Ba't kaya dyan? Marami namang pwesto. Bakit dito pa? Napagkakawalan pang maliit na ilong, Anyway, I'm just joking para magising tayo. Are we really happy now? I'm telling you, be honest with the Lord. Masaya ka ba talaga sa sitwasyon mo ngayon, anak? Masaya ka ba talaga sa trabaho mo ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo? We must be honest. Kasi yung pabalat bunga, yung self-denial, yung denial, that is a sin. Kasi para namang hindi alam ng Lord yung totoo. Right? Tapatin natin ang Panginoon, Lord, to be honest with you, hindi po. Hindi po. But help me, Lord. Help me, Lord. Paano tayong meron ba sa ating lalo na ngayon po, usong-uso yung ano ba tawag din, yung depressed, yung depression. And you know what, yung depression po, hindi ikaw mayaman, hindi depressed. Depression is a problem, especially nowadays. Mayaman, mahirap, may pera or wala, matangkad or maliit, nade-depress. And what is the answer on this one? Yung iba tumatakbo saan? Sa psychology. But psychology, base lamang yan sa nakikita sa physical na anyo ng tao. Tatakbo ng kanyang utak, may mga kukwento, i-assess yung kaisipan niya, anong takbo ng utak niya. But this is something more than that. This is something spiritual. Yes, nakakatulong ang psychology. Pero sa depression, it is really God who can fix it. Parang kalungkutan lang yan Di ba? Parang longing. Nung makuha mo na, malungkot ka pa rin. Masaya ka for a while, after a while, malungkot na kaagad. Bakit ganun, Panginoon? Parang wala yata akong contentment. Because your problem, my son, my daughter, is your spiritual life. Because man is more than matter. Man is a spiritual being. Hindi tayo basta flesh and blood. Kasi yung flesh and blood, kumain ka lang, busog ka na Yung flesh and blood, lagyan mo lang ng salompas, gagaling ka na, right? Pero we are talking about something not this body, not really this mind, but something from the other part of ourselves, and that is ang ating soul, ang ating kaluluwa, ang yung spiritual na aspeto ng ating buhay. And only God can fix that. So this year, mga kapatid, kung nakakaramdam tayo ng depression, number one doctor na kailangan natin ng physician, ang Diyos. Ang Diyos. Kaya nga po naririnig nyo siguro paminsan-minsan ng simbahan parang hospital.
We are all patients here. The only great physician na meron po sa Christianity is our Lord Jesus Christ. He is our great physician. Sabi nga po sa Biblia, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Yung ketong, sa isang utos lang yan. Tanggal ang ketong, flawless na ulit. Imagine, magagawa ba ng science yun? Yung bulag mula ng isilang, nasabihin ng Panginoon, magkaroon ka ng paningin, ang timano. Hindi lamang yun, alam po yung napaka-wonderful na isang eksena sa milagro natin, Panginoon. Yung pilay, yung taong pilay, pinanganak na pilay siya. As in, wala siyang memory, wala siyang anything na para masabi niyang, alam ko yung feeling nung naglalakad. Nothing. Hindi po ba yung mga na-stroke para makalakad ulit, ilang-ilang buwang therapy yan? Minsan inaabot ng taon, di ba? Para lang makalakad ulit. Meron na siyang idea how it feels sa paglakad. Alam na niya kung ano yung mga muscles na ginagamit para lumakad. Pero, yung mga pinapagaling ng Panginoon, wala po ng mga past memories. Even yung mga limbs nila, walang memory of walking. Pero pag nagpagaling ang Panginoon ng hindi lumalakad, once lumakad yung tao, as in para siyang pinanganak na lumalakad na at bumalik lamang sa kanyang pagiging kanyang capacity na maglakad. Ibig sabihin, kapag ang Lord ang napagaling, it doesn't require therapy at all. It can be instant. It is instant. Yun po ang kaibahan ng mga miracle na nakikita natin sa labas. Gagaling. Gaganda. Diba meron ganyan sa TV dati eh. Yayaman. Dapat yung sarili niya, papayat. Kasi ayaw niyang gawin yan eh. Pero pag medyo, de-declare nila, magaling na po siya. Tapos, after few months, hindi pa rin gumagaling or dahan-dahan gumagaling. Hindi biblical yon. Ang biblical na miracle, instant. Hindi unti-unti, hindi dahan-dahan, at hindi bumabalik yung sakit. So yung mga naniniwala pa sa mga miracle crusade na yan, nagkakamali sila. Hindi tunay na healing yon from the Bible. Ang biblical healing, instant. Bulag, nakakita, instant. In a microsecond, nakakita. Yung pilay, sa isang microsecond, hindi na kailangan ng therapy. Nakalakad na ng diretsyo. Sabi nga doon, binuhat pa nga yung kanyang higaan. Right? Pero yung mga miracles na nakikita natin, fake. Iba nga nagdedemanda pa eh. Nabagok po ako nung minsan mong pilitin akong tumayo niyan. Tapos minsan nilehend ako, bumagsak ako, walang sumaluman lang. Ano ba yan? See, look at that. Yun ang nangyayari sa iba. And that will never happen in this church. Kung ano ang nasa Biblia, doon tayo. Hindi yung ginagawa ng mga nasa labas. Ano ginamit natin doon? Konting common sense lang para maintindihan natin, mga kapatid. So kung ang konting common sense, malaki ang nararating upang tayo hindi maloko ng mga ganyang mga cons, isipin niyo yung wisdom. Wisdom from above na kayang ibigay ng Panginoon sa atin. We will be the wisest people on this planet. Hindi na tayo maloloko. Wala nang epekto ang budol-budol sa atin. Even though paminsan-minsan meron ng Kristiyano na loloko pa rin ng budol-budol. I don't know why. Pero alam naman natin anong elemento meron sa budol-budol, right? Greed. Instant yaman kasi ang habol. Kaya naloloko sa mga pananalita lang. Kristiyano tayo. Hindi tayo dapat naloloko sa mga ganyan. Yung dugu-dugugang, hindi dapat yan gumagana sa atin. Kasi ano lang naman yan pera, right? Madodoble yung pera mo, magkakapera ka, kagat ka agad. Ayan, lalo siya nawalan. Ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, I'm telling you, at pasensya na po, malaking kahihiyan sa ilalim ng langit kapag tayo naloloko ng mga ganyan. Why? Because we're supposed to be wise. Ang Kristiyano po, hindi dapat naloloko. Why? Because we have the wisdom from above at mahihingi natin siya sa Panginoon. Yung mga mangbobola, madali mang malaman kung yung tao mangbobola lang eh. Right? Huwag tayong kakagat sa bola. Dapat yung straight lang. Dapat square, di ba? Square. So ulitin po, ang Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, hindi nauuto, hindi naloloko, hindi nagogoyo, hindi nabubudol-budol, hindi nadudugo-dugo, at marami pang iba. Why? Because God is with us, and we know His words, and His words are true, at hindi yung kayang labanan, tapatan ng anumang klase ng pagiging wais ng mundo ang ating ginagalawan.
So dapat daw masiyahan sa buhay. Isama natin sa ating panalangin, Lord, give me contentment this day. Kinabukasan, Lord, give me contentment this day. Malaki po nararating ng contentment. Ang isa po sa bunga ng contentment, again, bumalik tayo, meron kang savings. Mga kapatid, alam niyo bakit ko lagi inuulit yung savings? Kasi po ako nalulungkot kapag nalaman kong ang tagal nang nag-abroad. Pag-uwi ng Pilipinas, as in the same nang bumalik siya after 20 years. It cannot be like that. It can never be like that. Saan napunta yung 20 years? No? Of course, marami tayong pwede ikatwiran. Kasi nagkasakit bigla ito, nagkasakit to, nag-aaral to, and I'm telling you mga kapatid, kung hindi natin gagamitin ng heavenly wisdom, mawawala tayo. Hindi naman sa mawawala, kung saan pupunta yan. Pwera ikaw. lalabas ang kinikita mo, pero sa'yo walang naiiwan. Wise, be wise. Maging mabuting taong wise. Yun ang sinabi sa Biblia, be holy because I am who called you is holy. So magpakabanal, magpakabait, na wise, na marunong, merong karunungan galing sa ating Panginoon. Ano ba yung mga na-observe ni Solomon sa kanyang paligid by that time? Kawikaan 30:21-23. Sa verse 21 sabi niya, ito naman may nakita na naman siya. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Sa atin, pag mayroong magba-birthday, magpayanig ka naman. Ito, totoo ito, hindi birthday lang. Magparamdam, magpayanig, I don't know. Sabi niya, may 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Verse 22. Aliping naging hari. Talagang kayanig-yanig yun. Imagine, alipin siya, later on naging hari. Sino sa tingin ninyo yung pwede natin gawing example? Si Joseph. Right? Itinakwil ng mga kapatid. Inihulog sa balon. Ibinenta sa mga Egyptians. After few years, ano siya? Second in command ng Pharaoh. Yung mga right hand ng Pharaoh, parang sila na rin ng Faraon. Sila na rin yun. At naging ganun si Joseph. Talagang nayanig ang mundo, yung civilization by that time na nag-exist. Imagine that. Nanggaling sa wala sa mata ng tao, sila Joseph. Mga mahihirap. Kung yung sariling pamilya nga, ginansin siya eh. Kumbaga, napakababa ng naging dangal ni Joseph mula nang gawin sa kanya ng mga kapatid niya yun. Pero imagine, sa tulong ng Panginoon, at siya mismo nagsabi through his own mouth, mga kapatid, hindi ako maghihiganti sa inyo. Kasi ano man yung evil na ginawa nyo sa akin, nagbunga ng very, very good because of God. God is expert in turning something bad into something very, very good. Always remember that. Baka meron kayong mga problema ngayon sa buhay, meron tayong problema sa buhay. Remember Joseph. Baka yung mga problemang yan maging daan o ginagamit na daan ng Diyos upang one day, soon, matagpuan natin ang ating mga sarili in a very, very better na kalagayan sa buhay. Alam naman po natin kung anong buong ng mga problema sa buhay, di ba? Natututo tayo. At yun ang dapat mangyari. Kapag meron tayong pinasok na gusot at naranasan natin yung naging bunga ng gusot na pinasok natin, di ba dapat natututo tayo doon? Right? Sabi nga nila, di ba, if you fool me once, shame on you. Shame on me. Shame on you. If you fool me twice, shame on me. Ganun naman talaga eh. Kung naloko tayo minsan, napakasalbahan yung manglulokong yan. Kung at the same time, yung parehong pagkakaloko, naloko na naman tayo for the second time, wala na siyang problema doon. Tayo ang may problema. Ang dali nating lokohin kasi. Remember that, walang manloloko kung wala kasing madaling maloko. Wisdom again. Wisdom again. So, una raw, aliping naging hari. Yes, nagimbal talaga ang mundo by that time through Joseph. At ito pang isa. Talaga nakakagimbal to. Even me, hindi ko maintindihan. Isang mangmang na sagana sa pagkain. O, di ba? Mangmang. Walang nalalaman sa buhay. Hindi nagkukulang sa pagkain. Mawiwindang talagang isip mo. Especially ng mga panahon na yon, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Ngayon kasi kahit hindi ka magtrabaho, ang dami natin kinakain eh. Andiyan naman si nanay, andiyan naman si lola, no? Nagkaroon ng sariling pamilya, nasaan yung pamilya niya, nasa lola. You know? Ngayon kasi so easy, ang dali-daling gawa ng paraan. Nung araw po, never.
Hindi po pwede yun. Kapag ikaw hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Kapag wala kang talino, wala kang trabaho, wala kang kakainin. Especially ng mga panahon na ito. Kaya nakakagimbal talaga na makita sa Solomon, itong taong to. Mang-mang! Pero ang daming kinakain sa gana. Kasi may mga ganong klase ng mga tao. Huwag tayo magiging ganon, mga kapatid. Nasa Thessalonians po yan, 2 Thessalonians. Ang tamad, huwag kumain. Si Pablo mismo nagsabi, mga kapatid, sabi ni Pablo, kung meron man kaming kinakain, ako si Pablo, sila Silvanus, kung meron man si Timothy, kung meron man kaming kinakain, galing po ito sa aming mga trabaho, pinagtrabahuhan namin ng mga pagkain ito. Mula sa aming pawis, pinagpawis. Si Pablo na yun. Ayaw ni Pablo na sila merong kakainin nang hindi nila pinagtrabahuhan. Manahin po natin yun, mga kapatid. Huwag nating aabusuhin ang kabaitan ni Lolo, kabaitan ni Lola. Pagpahingahin naman yung mga matatanda. Pagpahingahin yung mga taong yan, especially ang mga matatanda. Hindi kasi kaligayahan naman lumakas sa'yo. Alright, sinasamantala mo naman. Alam ko, meron tayong kanigang mga sitwasyon sa buhay. Pero wag po tayong masasanay, no? Na sila na lang ang nag-aalaga, nagte-take care, especially financially sa ating mga anak. Dapat tayo ang bumubuhay sa mga bata at tumutulong lamang sa pag-aalaga ng mga matatanda. Or, kung kaya namang yung mga matanda, mapahinga naman. Pagpahingahin natin, mga kapatid. Kasi kawawa naman, they must be enjoying their life. Iisipin ninyo, especially noong araw po, sa mga past generations, nag-aasawa kasi ng 14 years old, 13 years old. Imagine, hindi na-enjoy ng babae, ng lalaki, yung teenage life nila. Kasi nagkapamilya kagad, nagkaroon ng anak. Tapos, nung mga anak na lumaki, sila pa rin mag-aalaga. Tapos, nagkaroon na ng anak, yung anak ng anak niya. Sila pa rin. Imagine that. Let me ask you one thing. Yun ba yung design ng Diyos sa family? Yes, it's happening. But I'm telling you, hindi yun ang design ng ating Lord. Pagpahingahin ng mga matatanda. Dumalaw-dalaw ng problema doon. Especially kung vocally, sinasabi nila, napapagod na ako, anak. Pagpahingahin mo naman ako. Graduate. Hindi ba yung mga matanda, minsan mariring mo, gumraduate na ako dyan, anak. Baka pwede namang, inalalabi kong araw sa lupa. Medyo ma-enjoy naman namin ang tatay mo. Right or wrong? Yes. Sinasabi po yan, naghihinga na sila. So pakinggan natin. If we are a loving person, dapat papakinggan natin yun at gagawa tayo ng something na upang masunod yung indirectly kahilingan nitong mga matatandang ito. So kasi ganun po talaga. So anyway, verse 23 po, ano pa raw yung nakakagimbal talaga, nakakayanig? Yes. Babaeng masungit na nagkaasawa. Kagimbal-gimbal talaga to, mga kapatid. No? Kagimbal-gimbal to. Kaya nga, hindi ba ngayon, kunyari nakapag-asawa ko ng someone na napakapihikan, asawa mo yun? Napakapihikan yun. Hindi ba hindi makapaniwala yung mga tao? Panalo ka! No, anong sikreto? Right? Iba nga tumatandang dalagan na sa pagiging masyadong mapili kasi. Masyadong pihikan, right? Tumandang dalaga, ang naging anak na lang niya, yung mga students niya sa school, and so on and so forth. Kaya, ganun din po. Kasi una, common sense muna. Meron bang lalaking pipili sa isang masungit? Yes! Alam niyo kung bakit? Maganda naman kasi, okay lang niya kahit masungit siya. Mga kababian ng mga lalaki po, sa mata. Number 1 po sa mga lalaki, visual. Saka na yung mababait siya or what? Basta malaga maganda siya. I will deal with it kapag magkasawa na kami. Ano mangyayari later on? Undress desire. Lahat siya gumagawa. Di ba? Okay, ginusto mo yan. Sige, gawin mo lahat ngayon, pati gawain bahay. So kagimbal-gimbal po yan. Masungit nagkaroon ng asawa.
At malamang mayroon pang ibang meaning dyan si Solomon. Hindi lang basta masungit, come on. Meron naman siguro time na hindi siya masungit, right? Siguro madalas masungit. Let's say 90% masungit. Merong 10% siyang hindi masungit. Medyo dun siya nakapasok, di ba? Nakakita niya ngayon yun, yung 10%. At okay, panghuli po para medyo pag-usapan pa natin yung iba. Nakakagimbal din yung alin daw, aliping babaeng pumalit sa kanyang amo. Di ba parang pamilyang Maraklara lang eh. Pero nangyayari talaga sa buhay. Dati siya yung siya yung alipin, pero isang araw, siya na yung amo. Kaya nangyari dun? Baka nataypan siya ng asawa. naging asawa siya nung yumaman tuloy. Of course, napaka-unlikely naman, napaka-unlikely. Pero for me, maaaring itong babaeng to, full of wisdom. Marami siyang kakanyahang ginamit niya. Kumbaga, para siya makarating doon sa posisyon na kung saan dati siya'y nangangamuhan, ngayon siya nangamo. Marami pong ganyang kwento, di ba? Yung mga dati, driver lang siya, ngayon isang fleet na ng bus yung kanyang business. Ang daming ganyan. Kayo na mag-isip, marami kayo may isip maging sa Pilipinas lang. Dating, titingin-tingin ng ganyan, ngayon pinakamatalino na siya. Sa mga trabaho, ganyan, di ba? Pinag-uusapan namin sa kotse. Ganun talaga kailangan mo ipasa yung karunungan Pag pinagmaramot mo yan, actually, mananagutin tayo sa Panginoon. Yung nga pala, I think, naririnig ko siya mga natatakot magpasa ng kaalaman. Bakit ka matatakot? Especially kung parte yun ng trabaho mo, to train others. Iba kasi natatakot kasi, yung kasi mga yan, pag natuto yan, ako na bigla ang assistant janitor Sila senior janitor na, ako assistant pa. Bakit ka matatakot kung ang Diyos ang nagbibigay ng trabaho sa iyo? Amen? Ang Diyos po ang nagbibigay ng trabaho. Nakasalalay sa atin, sa habag ng Diyos, kung ano man ang trabaho natin ngayon. Not because of these people around us. To remember that, ask God. Kung ang trabaho natin ngayon, masyado sinisikil, di ba, yung freedom natin halos nawawala na, para na tayong machine na hindi pinagpapahinga, then talk to the one na siya naman mismo ang nabigay din sa iyo ng trabaho na yan. Tell Him. Ulitin ko po mga kapatid, malayo nararating kapag tayo honest sa Diyos. Lord, maraming salamat sa trabaho nito. Pero Lord, after few months po, napansin ko yung kaibahan, lumabas na yung totoo. Lord, inaamin ko po, hirap na hirap ang aking kalooban sa ginagawa sa akin dito sa opisinang ito. Be honest with God. Walang masama. Hindi po yung pagrereklamo. Paghihinga ng kalooban sa ating Ama. Di ba yung mga tatay natin, mga magulang natin, minsan ganyan, kumusta na yung bago mong trabaho? Okay naman po, okay lang. Woo, yes! Tapos after many months, kumusta naman yung trabaho mo, Wala bang pagkain dyan? Masama na loob. Di ba ganyan naman sa mga trabaho Right? Kasama talaga yun. Is either sila nagbago o may nagbago sa atin. Maaaring nung una, kontentong-kontento tayo sa sahod. Dito rin may isip mo, teka muna, bakit yung sahod ko pala ganito lang? Nung una, masaya ko kasi ganito sahod ko. Pero after few months, na makita ko yung sahod ng iba, malulungkot na ako talaga. So, dalawang pwedeng nagbago dun. Ikaw o yung kumpanya. Pero anyway, just talk to God about it. Talk to your Father in heaven. Let Him fix it. Okay, doon po magaling ang ating Diyos. Napakahusay po ng ating Diyos sa mga bagay na yun. At basahin po natin, panghuli, itong Kawikaan, chapter 30, verse 24 hanggang 28. Napansin na naman yung mga nakikita niyo mga maliliit na bagay. Sa digdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Husay, Husay. Ano kaya ito mga to? Number 1, verse 25. Ang mga langgam. Sila ay mahina, subalit nag-iipon nagpagkain kapag tag-araw. Look at this! Kung ang mga langgam nakakapag-ipon, tayo pa kayong mga nagtapos sa pag-aaral, nakapasa sa PUEA, nakapasa sa ating mga employer, kung wala tayong naiipon, di ba napaka-ironic? Actually, napaka-ironic po nitong tagpong ito. Kung ang langgam na napakahina, napakaliit, may naiimpok sila, paano pa tayo ngayon? We need that wisdom from above. Lord, help me. Kung ako rin lang talaga, Panginoon, wala kaming maiipon. Do something about this, Father. Give us the wisdom, the knowledge, how to fix this thing, this problem in our lives. So, ang mga langgam, naging example pa. Hindi lang po yan. Verse 26. Ang mga kuneho,
Mahihina rin sila, subalit nakakagawa ng kalang tirahan. Sa batuhan pa, batuhan. Ano lang meron yung mga yan, mga maliit na kamay at yung ngipin lang nila. Pero nakakagawa sila ng bahay. Meron silang angking karunungan to do these things. So tayo naman daw ganun din. Alam niyo po ba sa buhay, mga kapatid, siguro alam na natin, di ba? Meron kasing mga priorities na kinakailangan natin ma-invest. Of course, una na dyan yung bahay. Kaso bago ka magkaroon ng bahay, lupa muna. Yun po yung priorities na pag-uusapan natin. Dapat, yung unang sahod mo, o bago ka pa sumahod, o bago ka pa mag-abroad, nag-decide mag-abroad, meron ka nang nakaset na priorities. Sa pag-abroad kong ito, pag-iipunan ko, makabili ako, or makapaghulog man lang ako ng isang lupa. Kapag natapos doon, sige, another 2 years pa. Di ba? Walang masama doon. Kung ang plano mo 2 years lang, biglang another 2 years pa, walang problema doon. Why? Okay, ngayon may lupa na ako. 2 years pa para mapatayuan ko ng bahay yung lupa na ito. Ngayon, of course, lalagyan mo ng laman yun. Kasama na yun, di ba? Bibili ka na ngayon by saving money. Pagiging frugal. Wag galante sa buhay. Hindi naman mahalaga pagiging galante sa buhay. Hindi naman. Nasa iyo rin naman yun. Maraming ang tao, mayaman, naninilaw, pero tingnan mo naman sila kung paano magsalita, yung attitude nila, paano kumilos, hindi galante. Mayaman pero hindi galante. Yung pagiging galante, kahit ano ka man sa buhay mo, mahirap, medium, or mayaman, nasa way natin yun ng pamumuhay, yung pagiging galante. Hindi laging financial po ang pagiging galante. Yun po yung mga priority, lupa, bahay, lagyan mo yan. And siyempre, antimano yung mga pag-aaral ng mga anak. Kasi another 2 years yun. So nakaka 6 years ka na ngayon. Yung pa naman pag-aaral, hanggang sa lumaki sila, 20 years. Kami mo ng another 20 years siguro. Diba? Or, kung hindi man, mag-pray tayo maigi sa Panginoon, Lord, negosyo po, bigyan mo ako ng negosyo. At doon ko na kukunin sa negosyo yung ipambabayad ko sa mga bagay na ito. Yun po, yung mga mahalagang bagay, doon tayo dapat gumagastos. At lagi may plano, lagi may priority. I'm telling you, hindi imposible. Kahit for you maliit ang sahod mo, it's not impossible for you na makakuha ka ng ganitong klase ng mga investments sa Pilipinas. Nasa ganun, kung sino ka nung umalis, pagbalik mo after 25 years, totally different na ating buhay, nagbunga na yung ating pagpapagal sa ating pag-abroad. So, ganun din daw mga kuneho, hindi naman sinabing napakatalino nila, pero meron silang ganung klase ng napaka-resilient nila. Determinado silang magkaroon ng sariling bahay. So, kahit sa mga batuhan daw, nakakagawa mga kuneho. Verse 27, ang mga balang, sabi niya, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Diba yung mga balang, isang grupo lang naman yan kakainin yung mga palay mo. Pero look at them, nasan yung king nila? All they have is what? One thing, instinct. They have the instinct to be together, to work together. Team spirit. Ganun din po sa buhay natin. Maaring wala tayong hari. Pero kung tayo ay magtutulong-tulong na sama-sama for the greater good, not for the greater good of sino man, kundi for the greater good of the team, of the group, mararating natin yung dapat nating marating. Pamilya man yan, or sa trabaho, or sa church. Basta tulong-tulong lahat. Merong team spirit dapat ang isang Kristiyano. Hindi lamang ang mundo, hindi lamang dapat sa office, merong team spirit. Lalong-lalo na sa kaharian ng ating Panginoon. Diba? Katulad ng mga balang. Diba? Maayos, may kaayusan, at mainam ang kanilang mga ginagawa. And verse 28, biglang napatay nga lang si Solomon. May nakita siyang ganyan. Ang mga butiki, pati yun napansin po ni Solomon, maaaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan ng butiki. Subalit, nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Look at that. Oo nga naman. Titignan mong gaganyan-ganyan yung mga ipis na yan. Nakatira sa mansyon. Right? See, imagine that. At nakakakain sila kung kailan gusto at mapipintog lahat. See, look at those things. Ang example nga niya by that time, yung butiki. Yes, maliit siya at kaya mo i-crush siya yung mga kamay. Pero remember, kahit ganyan yung butiki na yan, parang napaka-powerless sa lahat ng aspeto, nakatira sa palasyo ng hari.
Ngayon, saan tayo nakatira ngayon, mga kapatid? Tayong mga taong kaliliit sa sanlibutan ito. We are just very, very tiny speck sa Earth kapag tinignan mo yung blue planet. Hindi pa nga tayo makikita eh. But you know what? Even though ganun tayo kaliit, in this vast universe, saan tayo nakatira? Sa kaharian ng ating Panginoon. Ang sino mang nakatira sa kaharian ng Panginoon, nag-e-enjoy sa anumang meron sa kaharian na iyon. God's goodness, God's blessings, protection, and so on and so forth. Yan po ang mararanasan ng isang taong nakatira. Parte sa kaharian ng ating Panginoon. So, bigyan po natin ng pansin itong mga bagay na ito. Be observant. No? Be positive and observe everything in our lives. Anything na nakapaligid sa atin. At katulad ni Solomon, makikita natin, I am so blessed. No? I am so blessed pala, Panginoon. Naakala ko yung 2023, wala lang. Lumipas lang. Then do something about it. Have wisdom from above. Then, remember that you're a son, you're a daughter of God. At parte ka ng kanyang tahanan. At yung favor, yung grace ng Diyos, lagi pong sa atin yan the rest of our lives. Ngayon po panghuli, totoong panghuli. Ito yung ating words to ponder. Ito naman po yung kinakailangan nating tanggapin sa ating sarili. Na kung meron man tayo hihingin sa Panginoon, isama po natin ito. Kasi napakalaki po ng maitutulong nito sa ating lahat. Ano po yan? Panalangin na puno ng karunungan. Kawikaan, chapter 30, verse 7 and 9. Ano po yung prayer ng sumulat by that time? Sabi niya, O Diyos ko, mahihiling akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin, huwag mo akong paghirapin. Sapagkat sapat na ang pagkain lamang, sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin. O di ba? Hindi palalaking tiyan mo. Sapat lang po, Panginoon, wag sobra-sobra. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw. At ang pangalan mo'y aking malapastangan. Napakagandang panalangin. Kabaligtaran sa sinasabi, tinuturo ng ibang mga yung mga health and wealth, prosperity gospel. Sabi nila, ang Kristiyano daw dapat mayaman. They forgot anong klaseng yaman yung sinasabi ng Panginoon. Ang yaman na sinasabi ni Jesus Christ sa gospel, spiritual na kayamanan. Dahil dito mag-uugat lahat nung ano bang mga pangailangan natin, doon magsisimula ibibigay ng ating Panginoon. Ano sinabi sa Bible? Our God will supply all of our needs according to His riches and glory. At pang sinabi doon through Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganyan din po ang sinasabi ng author ng verse na ito. Lord, wag mo akong gawing mayaman. Kasi alam niya yung kanyang sarili. At ganoon naman ang tao, di ba? Nagkaroon na ng konting pera, di ba yumayabang na kaagad? Nag-ipon, magbabakasyon kasi. Yaman-yaman yun pag-uwi. Oo, yan. Teka muna. After few weeks, ayan na, dial a friend. Wag tayong ganun. Wag tayong ganun, I'm telling you. Nakakahiya. Hindi ba nagtatrabaho sa abroad yan? Bakit nangungutang sa akin ngayon? Akong nandito lang sa Pilipinas, inuutangan ng nagtatrabaho sa abroad. Common sense lang, hindi ba nakakahiya yung ganun? Why? Kasi meron pong akala nila kapag bakasyon, dapat mayaman ka at magwaldas ng maraming pera. Hindi po wise yung ganun, mga kapatid. Didiretsuhin ko po bato-bato na langit, ang tamaan, up to you kung magagalit kayo or hindi. Hindi po ganun. Hindi po ganun, mga kapatid. We must be wise. Maraming paraan upang yung mga mahal natin sa buhay, mabahagi na natin ng biyaya. Pero hindi yung ubusin natin yung pera natin sa kanilang lahat, pati sa mga kaibigan, hindi wise yun. At tapos to the point, mangungutang ka ngayon kasi wala ka ng pera after one week. Hindi po wise yun, mga kapatid. So yung mga magbabakasyon, please be wise. No? Be wise. So sabi ng Panginoon, sabi ng tao, wag mo akong payanganin upang para masabi kong hindi na kita kailangan. Kasi ganoon ng tao. Magkaroon lang ng konting power sa opisina nga, kala mo naman siya na yung may-ari eh. Diba? Konti lang, naranasan niyo yun sa trabaho.
Mawawala ako dito, ikaw tagalista ng mga maingay. Alam mo kung sino talaga, kasi takot sa kanya ngayon Kasi mga iingay sa tagalista, hindi ba? Yun ang katotohanan sa isang tao. Konting power, kung matatawag mong power yun, lumulobo ka agad ng ulo, hydrocephalus. Nagdagdagan ng konti ang sahod. Diba? Yumabang na. Kaya naman niya, mabibili na niya lahat. I am the king of the world! Until such time, makikita niya, no, I'm still the same. Ang tinuturo po rito, humility. Ang sinasabi po ng author, kung bakit sinabing huwag mo kong payamanin, huwag mo kong paghirapin because of this and that, ang gusto nang sabihin, Lord, everything in my life is up to you. Dahil naniniwala ako, Panginoon, wala kang ibibigay na masamang tinapay sa akin. Ganito mga amount na ibigay mo sa akin, basta ikaw ang nagbigay, okay lang, Panginoon. Kung ganito lang kakunti ang bibigay mo sa akin, pero nanggaling pa rin sa iyo, Panginoon, okay lang, O Diyos. Because I know in my bones that you will supply all of my needs kapag dumating ang aking pangailangan. Kasi doon po nabubuo yung alin? Number 1, wisdom. Pangalawa, yung ating faith. Remember, ang Panginoon ang binibigay niya, daily bread. Hindi 1 month bread. Hindi 1 month, hindi 1 week. Give us this day our 1 week bread. 5 months bread. Daily ang bread na ibinibigay ng Panginoon. Hindi for 2 days, hindi for 1 week. Daily. You know why? Because ang itinuturo doon, you must be dependent on me each and every days of your life. And trust me, hindi kita bibitinin sa pagpapala, anak. Bubuhayin kita. Kapag may sakit ka, wala kang pera, ako magpapagaling sa'yo. Kung meron kang kaaway, akong bahala sa kanila. Ganun po ang ating Diyos. And remember this year, expect more from our God. Napakabuti po ng ating Diyos, mga kapatid. Yun yung napakagandang reality sa ating buhay ng mga Kristiyano. Regardless of who we are, ano man yung ginagawa natin ngayon, ano mang istasyon tayo naroon ngayon sa ating buhay, God will still be good to us. Tandaan po ninyo yan sa buong taon na ito, mga kapatid. Because He loved us with an everlasting love. Even though hindi tayo kaibig-ibig, inibig po tayo ng Diyos. Even though nagkakamali tayo each and every day, hindi magbabago yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. All He asks is, we must trust Him. So starting po sa ating mga susunod mga prayers, personal prayers, humingi po tayo ng wisdom na karunungan sa Panginoon. And I'm telling you, our lives will never be the same again. Paghariin si Kristo sa ating puso, and everything will be okay. Tayong lahat pa yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much po. Paano pa namin, Lord, mai-express yung aming pasasalamat sa inyong kadakilaan. Gaano bang klase ng pasasalamat ang pwede naming sabihin sa inyong Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa sa aming mga buhay? But Lord, Father in heaven, thank you very much. We are here now, this 2024. Open ang aming puso, ang aming isip, ang aming buhay for you. Do as you please, Panginoon. If you want to change us, gawin mo, Panginoon. Maging drastic man, maging favorable man sa amin, Panginoon. Kung hindi man, kahit hindi komportable yung pagbabagong gagawin mo sa amin, Lord, just do it. Dahil we trust in you, Lord. Wala kang ibang naisin sa inyong mga anak, kundi pawang kabutihan lamang. Today, at sa mga susunod pa ng mga taon ng aming mga buhay. Kaya Father, muli po, ibinabalik namin sa iyo ng kapurihan, pagdakila, pagsamba. Ito po ang aming samadalangin in the name of our Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, at sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen.